Fellowshipping with one another as we walk in the light. Fellowshipping with one another as we walk in the light. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. When we give our hearts to each other, you can feel His love inside. When we give our hearts to each other, you can feel His love inside. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's hearts. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's heart. Fellowshipping with the Father, fellowshipping with the Lord, fellowshipping in the Spirit, fellowshipping with the family. Isang mapagpalang gabi po sa ating pong lahat. Once again, we would like to welcome you in our show, The Preparation. Amen. Huya sir, magandang gabi po. Pare Tony, bago ako bumati sa ating mga nagagandahang mga co-host. Yes sir. Sa ating mga taga-subaybay, karoon din ng konting technical glitch. We are sending you the latest link. Yes sir. Yung iba sa inyo, maaaring hindi pa nakatanggap, but we are forwarding right now kasi ang una natin na ipalabas ay nakaroon ng problema. Yes sir. Nevertheless, Pare Tony, good evening sa ating mga nagagandahang co-host. Iyon na nga. Sister Sai, Sister Rona, and Sister Ana. Good evening Good evening, sir. Good evening. Yeah, good evening po sa inyong lahat. Baka may babatiin ka na, Ara. Yung mga nakahabol ka agad. Ayun, at naglo-loading. Pero syempre, kanina sir, nakikita ko na po na nanonood. Magandang gabi po pala ulit sa inyong lahat at ganoon din sa mga kasamahan na natin dito sa studio, yung mga kasamahan kong team prep dyan. At ganoon din nakita ko na po kanina nanonood sa atin si Ma'am Genesis, si Pastor Bernard, nakita ko na po na watching na po siya kanina. At yung iba po, loading pa. Pero yung iba po alam ko na sila po ay nasenda na or nakita na po nila yung link para patuloy po na panoorin yung programa. At ganoon din, syempre, gusto ko lang batiin yung aming area sa Southeast Family. Good evening po sa inyong lahat dyan. At sa mga young ladies sa aming area, ganoon din po sa mga lahat ng mga area and lahat ng mga grupo sa team preparation mula sa Team Fearless, Team Patient,
Team Steadfast and Team Purposeful. Manood na po tayo at muli tayo po ay matuto mula sa programa kita. Dahil Amen, na-miss po natin amen. ito, sir. Wala tayo last week. Kaya ngayon Yes, talagang oo. na-miss din namin kayo. Bawi tayo ngayon. Amen, Ayan. amen. Ang Ma'am Sai, nakita nyo na ba ang mga kasamahan pang babatiin? Wala ko? pa siya. Wala pa siya. pa. At yan, loading din sa akin. Pero gusto ko rin po kayong batiin ng magandang gabi at welcome back po sa ating program. At maganda po ang ating mapag-uusapan ngayon ulit. At ito po ay malaking tulong sa ating nagpe-prepare. Yan, puro ako pag-prepare, pero at least nagpe-prepare na, Sir Amen. Tony. Yun ang diba? mahalaga. Oo, at Nagpe-prepare. nananalangin. Gusto kong batiin lahat po ng fathers, mothers, dyan po sa aming area sa Southeast Family, ang mga young people. Syempre, at syempre ang grupo naming Team Patient. Good evening po sa inyong lahat at magsama-sama po tayong matuto at mag-aral po sa ating programa. Ma'am Rona! Ayun, muli magandang gabi sa ating lahat. Sabi ni Ma'am Sai kaninang nag-prepare at ang prinsipyo nga ni Yep. Pastor niyan, I'm not crazy, I'm just ready. Oh. Ayun. So, magandang gabi po sa aming mga viewers, of course, si Ma'am Noyce, si Ma'am Sandra, at yung ligtas na, si Sir Hiner. Hello, Sir. Ay, talaga? Ang alam ko, wino-workout pa daw po mga. Oh, yes, ma'am. Yun. And si Ma'am Fel, so lahat ng mga viewers po namin ngayong gabi, maayong gabi sa tanan, lalo na sa West Bank family. Amen, amen. Yun. Kuya sir, baka may mga nais pa po kayong batiin. Nais kong batiin yung mga nakapag-login na at sa mga nagla-login pa lang. Siyempre, hindi nila marin yung bati ko sa kanila. But keep passing the link sapagkat yung una na ipalabas naman na link ay nagkaroon ng technical glitch. But nevertheless, I still pray that makapag-login sila. At sayang sapagkat, Brother Tony, Yes, ito sir. yung ating culminating episode. Culminating. Ano nga ho yan? Ito Paki-explain. ang panghuling episode Panghuli sa pala ating yun. topic na Culminating pinamaganda. yun. Pambihira. Honesty and respect. Amen, amen. Napakagandang issue, napakagandang topic po huya na pinag-usapan po natin for the past 5 weeks or 5 Fridays na kung saan napakaganda po na napagbulay-bulayan po natin na ito pala ang nagiging pangkaraniwan na nagiging problema po natin. Kaya sa buhay pagpapamilya o buhay pag-aasawa ay nagkakaroon sila ng problema. So ito pong kagandahan, especially po sa mga kapwa ko po o mga kagrupo ko po na team preparation, na maging maingat tayo sa bawat ipinapakita po natin na mga bagay na kung saan iyon pala ang nagiging cause, kaya pala hindi tayo nagiging honest, hindi pala tayo nagiging ma-respect, dahil yun pala ay meron palang pinanggalingan na kasanayan natin na ugali nung pagkabata hanggang nadala natin pagkatanda. Di ba? Kaya napakaganda po yan na napag-uusapan po natin, nare-review po tayo na dapat maging maingat po tayo if you want to have a happy life or we have a great relationship na magkaroon tayo ng magandang relationship sa ating pong magiging pamilya, napakaganda po na ma-establish po muna natin yung dalawang pinag-uusapan natin regarding sa honesty and respect. Yes, Pero sir. Brother Tony, bago ang lahat, last week wala tayo. Yes, sir. Mga Wala. taga-subaybay natin Yes. na nakapag-login na ngayon at wala ng technical glitch. Last week po, wala kami sapagkat time out muna. Ika nga sa Yes. bahay. Time out muna. Pero nagkataon lang kasi na ang birthday ni Pastor Hill ay sa 17, which was a Friday. So, nakaroon ng fellowship ang mga full-time staff at yung ibang mga support staff ng ating pastor. So, napalabas naman tayo ng medyo maaga ng konti na advisory. Yes, sir. Na wala Amen. muna tayo last week. Mahina ang sound. Yun. Okay. Medyo malakas na sana. Wala na. Technical glitch, may sound glitch lang. Yun. So, I was saying, last week wala tayong palabas sapagkat birthday ng ating pastor. Yeah. Yun. So, but for tonight, it will be our final evening on the topic, honesty and respect. And ngayon, Brother Tony, ay magkaroon tayo ng summary. We will summarize yung 6 episodes Yes, sir. para lalong maintindihan ng ating mga taga-subaybay ang pagpalit na mic. Yun. Wala pa rin. Lalong maintindihan ng ating mga taga-subaybay ano ang mga pinag-usapan natin for the past 6 episodes. Yes, sir. And Amen. pwede kayong magtanong sa ating pag-summarize ngayong gabi.
Pwede kayo mag-comment, pwede kayo magbigay ng inyong key takeaways. Ano ang mga bit-bit ninyo ng mga lessons learned sa pinag-usapan natin. And tonight, bawat isa sa amin magbibigay ng isang malaking lesson learned sa ating episode, Brother Tony. Yes, sir. Amen. For the past 6 episodes, ano ang pinakamalaking natandaan mo? Bakit naman pinakamalaki? Bakit Brother Tony? Ay, Malaki. bawal yan. Mga bawal. Bawal. Mga pinagbabawal ng salita yan, huya dito. Ano ang pinakamahalaga? Yun. Yun. Pinaka-importante? Yun. Pinaka hindi makaligtaan Puro pinaka. na lesson Yan. sa ating 6 episodes about honesty and respect. Yes, sir. At bakit yun ang pinaka madadala mo, mabibit-bit mo na lesson? Yun. Umpisahan natin. Siyempre, kakasabi ko lang, kanino pa nga ba? Kay Sister Sai. Yun. Yun, ito na nga. Ayan, so, thank you, Sir Roy. No? Ang natandaan ko sa napag-usapan natin noong nakaraan is yung na-discuss din ni Pastor na aminin natin sa sarili natin yung ating weakness. Kung maging honest tayo, kasi kung hindi tayo magiging honest sa sarili natin na ito yung kahinaan natin, lagi tayong magko-cover na hindi tayo yon. So, ang mangyayari, hindi natin nakikita yung sarili natin, makikita natin yung iba. So, ang sabi nga ni Pastor, pag tayo ay pumasok na doon sa pag-aasawa, at sana naman ay makapasok ako doon, no? Sana naman. Teka. Ay, sir, sorry. Ang sinasabi mo, ang sinabi ni Pastor. Apo. Pero yung sana naman, Ay, sinabi niya hindi na. nakasama yun. Sa kanya yun, sa kanya yun. Rewind. Sinabi ko. Ulitin mo. Yun na nga, sir. Ang naisip ko, lagi kong takeaway ko dyan is, sabi nga ni Pastor, aminin natin sa sarili natin yung weakness natin. And from there, Amen. Good. maging honest tayo, isolve na natin, iayusin na natin. Kasi kung hindi, madadala natin yan sa pag-aasawa na sana nga ay pumasok na nga rin ako doon. At pangalawa, sir, singit ko, mabilis lang ako. Naalala ko yung... Oo, sir. Yung sabi nga ni, yung tanong natin na, paano na lang kung lagi na lang nagsisinungaling, Sir Roy? Lagi ba nating pagbibigyan? Ang sagot natin doon is, diba, yung love covers all. Yung charity, never siya nag-fail, sabi nga sa Bible, di ba? So, Handa na talaga, sir. So, Opo. kung ako magtatanong Sai, Yan, sir. ano ang pinaka take-away mo Yes, na sir. lesson? Give me one. Yun, sir. Lagi nating yung pagmamahal natin, i-cover yung pagkakamali ng iba. Kung hindi sila naging honest sa'yo, mahalin mo pa rin siya. O kung sino man. Kahit sa magulang, sa kapatid, sa mga kaibigan, ganun, sir. Kung hindi siya maging honest, bigyan siya ng chance, mahalin niyo pa, tulungan mo siya. Ganun, sir. Yun. So, key takeaway number 1. Kahit hindi siya honest, kahit hindi ka nirerespeto, ay mahalin mo pa rin siya. Yun, sir. Bakit? Sapagkat love will cover all. Yun, pambihira. Amen, ha? Bigat. Handa na talaga, Ano sir. masabi mo, Brother Tony? Totoo po yun. Napakaganda po yung sinabi po kanina ni Ma'am Sai, no? Actually, regarding po sa honesty and respect na pinag-uusapan po natin, nabanggit niya po na maging honest ka sa sarili mo. Minsan kasi, bilang isang tao, marami po tayong ninanais na mangyari, demand tayo ng demand na, respetuhin mo ako, maging honest ka sa akin. Kung at the first place, tayo mismo niloloko natin yung ating po mga sarili. Kaya napakaganda po nito na bago natin isipin yung iba pong tao, isipin muna natin yung ating po mga sarili. No, kung totoo nga ba na tayo po ay honest sa ating pong mga sarili. Kasi napakahirap po na tayo po ay maging honest din sa iba pong tao kung at the first place, alam naman natin yung katotohanan pero iba pa rin yung nais po nating ipakita sa iba pong tao. Kaya wala tayong, naalala ko sinabi po ng pastor po natin kaya hindi nare-resolbahan yung problema kasi pinipilit nating itago. Pinipilit nating i-compress sa ating pong sarili na kung saan, yun na nga ang pagkakataon natin para ma-resolbahan yung problema, pero itinatago at initatago pa rin po natin. Kaya napakaganda po dito, pag meron pong problema, sabihin, pag meron problema, ipakita, para pag ito po ay naipakita at na-expose, makikita din natin yung solusyon na kung saan para makakatulong sa atin, para hindi tayo dumating sa point na tayo po ay magsisinungaling pa, madidisrespect natin yung iba pong tao. Kaya napakaganda po noon na maging honest po tayo sa ating pong sarili. Well, of course, bago tayo maging honest sa ating pong sarili, unang-una sa lahat, maging honest tayo sa Diyos. Yun.
Yes, sir. Yun ang masabi mo, Brother Tony. Ano kaya ang masasabi ng ating mga takasubaybay sa sinabi ni Sister Sai? Yun. Throw in your comments, throw in your questions doon sa sinabi ni Sister Sai na yun ang unang point na magsasummarize ng ating episodes on honesty and respect. Ang sabi niya, love covers all. Kaya Amen. kahit hindi ka nirespeto, kahit hindi siya honest sa iyo, Ara, bakit naman diretso kay Ara? Kahit hindi siya honest sa iyo kung sino ka man, hindi ka nirespeto, mahalin mo pa rin siya. Amen. Okay, throw in your questions, throw in your comments. Sister Rona, ano naman ang pinaka mabigat? Mabigat. Malaki. Bawal din yan, Huya, yung mga Bawal salita. balikan, Yes, Rona. sir. Ano ang pinakamagandang Yun. take away? Yes, Yun, sir. ayaw mo na mabigat. Pinakamagandang Maganda. lesson learned mo Yes. sa topic natin on honesty and respect. Sa akin naman po, Sir Roy, yung ibibigay natin yung respeto natin sa lahat ng tao. Tama. Good. Well, Amen. Pwede. Wala kang Ano ibig sabihin nun? Ibibigay mo sa lahat ng tao? Yes, sir. Ibig sabihin, regardless anuman yung kalagayan ng isang tao, ibigay mo yung respect. Dahil yung respect mismo mo, sir, is manifestation yan sa pag-respect mo sa Panginoon. Tama. Whether bata, Bata man Whether yan, matanda. man Whether yan, maliit, malaki. Ay, wala, sir. Wala. ikaw nagsabi ko, na? Maliit. At saka, Mas maliit. Oh, Di ba? Kasi minsan, sir, di ba, may pinipili tayo. Na, ay, eto. Oo. Tama. Oo. Si Yung Sir estado Roy. sa buhay. Yes, sir. Tinitingnan. Ay, si Sir Roy. Ano to? Kaya mas ano ang respect ko dito. Pero ay, eto medyo, yung tinitingnan natin yung, tama sir, yung estado ng buhay, which is hindi po maganda. At minsan, ang mangyayari din sir, ikaw mismo, may mga taong hindi ka nirespeto, but still, binibigay mo yung respect sa lahat dahil hindi nakabase yung respect mo kung sino din yung nagre-respeto sa'yo. Kung hindi, Amen, ikaw amen. mismo, respectful ka sa tao. So, hindi siya nababatay sa tao. Yes, Kundi sir. yan ay reflection ng ugali mo. Ugali mo, sir. Yun, maganda yun. maganda yun, Huya. No, actually po, no, napakaganda po yung sinabi po ni Ma'am Rona kasi bilang isang tao, natural sa atin at pangkaraniwan sa atin na yung nare-respeto natin nakadepende sa katayuan ng tao. Yun. Di ba po, no, pag nakita natin, pag mayaman, kala mo, talagang nirespeto mo Gino-Diyos mo, sabi ni Ma'am Rona. Grabe yung pagre-respeto mo, grabe yung parang Estima. endearment mo, yan. Sa pag-estima mo sa isa pong tao, pag nakita natin mayaman, nakapagtapos, no, alam niyo po mga kapatid, napakaganda po yun. Kahit anuman ang antas ng buhay, dapat irespeto po natin lahat yan. Ganon din po, applicable din po ito sa loob po ng ating pong tahanan. Dahil isa rin po ito sa nagiging problema, Huya. Di ba? For example, no, mas mataas po yung tinapos ng babae Yan. at mababa lang po yung tinapos ng lalaki. Yun. No, may mga pagkakataon po sa pagsasama po ng isa pong mag-asawa na yung respeto na ipinapakita ng asawang babae, ang nagiging problema po, nakadepende kung ano po yung sinisweldo ng lalaki. Kaya ang nangyayari, yung itinuturo po sa loob po ng tahanan, sabi po ng Biblia, dapat ang lalaki ang magiging leader, no, ng tahanan. Pero ang nangyayari, ang nagiging leader, yung kung ano yung mas mataas Ang sweldo. yung sweldo at mataas yung pinag-aralan. Yun. No? Kaya nawawala na po doon yung respeto, no, sa loob Totoo po yun. ng tahanan. Yes, sir. Na hindi dapat ganon, sana. Yes, sir. Kasi ang respect, hindi naman nababatay sa isang tao, kundi siya tumitingin Amen. at nagbibigay ng respeto. And Sir Ray, dagdagan ko lang yan, in relation dyan sa mga naghahanda. Kapag yung nanliligaw sa kanya, or sabihin natin nagpaalam lang mo, hindi niya gusto, hindi na yan papansinin, sir. Nawawala yung respect. Ano ba naman yan? Ulitin mo yan, Rona, na walang simangot sa mukha mo. Ulitin mo. Masyado mong ini-emote na Di ba? Sa mga sir, ilagay na. With feelings, Sir, with syempre. feelings. With feelings. Oo, Sige, kaya, ulitin mo. ang nangyayari, Ano sir, yan, Teka. Bado, Tony. Ulitin natin. Dahan-dahanin It's natin. a woman thing. Yeah. Babae yun, babae. yes. Di ba? O sige, ulitin mo, Rona. kaya ang nangyayari po, sir, kapag hindi gusto ng isang babae yung nagpaalam sa kanya, ang nangyayari, sir,
nawawalan siya ng respect doon sa tao. Hindi pinapansin. Yun. Hindi pinapansin. Yun. Pero pag gusto niya, Pero pag napapakute gusto siya, niya, napapapansin. yes, sir. Totoo yan. Kahit hindi. Kuya, nanggagaling yan sa isang babae. Yes. Babae. Yes, sir. Ang tawag dyan, ninja moves. Kumbaga, legit to, legit. yun. Kaya yun ang dapat nilang matutunan sa ngayon. Dahil yung respect nga, nagpapakita yan, ikaw mismo, manifestation, kung sino ka. So, Hindi kung sino siya. kung hindi sino siya. Yun. Kaya, warning, mga kababaihan dyan. Okay, bago tayo magpatuloy. Ara, may babasahin kang komentaryo. Wala naman po. May babatiin lang po tayo. Nanonood na po ngayon si Pastor Hill. Good evening, Pastor po. Hill. Good evening, Pastor. Amen. Good evening po, Kasama na Pastor Yes, Hill, sir. sir. Good evening. Ngayong gabi, si Ma'am Amen. Dayan, sabi niya dito, try to look people of how our Lord Jesus looks everyone in His eyes, even a janitor as a human being deserves respect. Correct. Ay, Yun, maganda yun. Kung ang Diyos nga, mahal tayo, nirespeto tayo kung sino man tayo, at binigay ang kanyang bugtong na anak upang tubusin tayo. Hindi na siya namili eh. Eto, medyo matangos ang ilong. Kawawa sana ako, hindi ako naligtas. Eto, medyo maputi. Hindi sana ako naligtas. Di ba? Pero ang Diyos walang pinili sa atin. Lahat binigyan ng respeto, binigyan ng halaga. Kaya nga sabi sa John 3:16, that whosoever, kung sino man sa atin, doon pa lang, pinapakita ng John 3:16, ang Diyos ay walang tinitingnan. Wow. So dapat tayo rin mismo, sabi mo araw na kanina, respect hindi na dumidepende sa taong binibigyan, Yun. kundi sa taong nagbibigay ng respeto. Correct. Sir, comment ko lang, buti nga may nagpaalam sa kanya eh. ay, Paano wala sa Ninja move sa statement, o di ba? Yan Oo, yun. di ba, sir? Oo. Kasi, yung babae, wala. Sana all. Di ba, sir? Yun. Yun lang Okay. sa comment ko lang. Yun ang nasabi ni Brother Tony at nasabi ko sa komentaryo ni Sister Rona. Anong masasabi niyo taga-subaybay namin? Yung sinabi ni Rona na ang respect ay hindi nagpapakita kung sino ang taong binibigyan ng respeto o hindi binibigyan, kundi nagpapakita ng tunay na ugali ng taong nagbibigay o hindi nagbibigay ng respeto. Wow! Throw in your comments para basahin natin mamaya. Sister Ara. ayun. Thank you po. Ayun, sa akin naman, sir, dalawa actually yun. Yung malaking impact. Malaki na yan. Yan. Natutunan ko po dito sa program, sa ating topic about honesty and respect. At sabi ko nga, napakaganda na bilang isang nasa gantong group tayo or nasa ganito po tayong situation, wala pa tayo doon sa age or nasa process po tayo ng pagkakaroon ng family, matutunan na po natin itong pagiging honest po natin at marespeto. At sa akin nga, kung meron man po tayo dapat na maging honest po tayo, of course, nabanggit na kanina na maging honest po ang ating kalagayan sa harapan ng Panginoon. Which is yung po yung pinaka-ugat ng lahat po dahil doon po nagpapakita po yun kung paano po natin nire-respeto ang Panginoon sa pamamagitan ng pagiging honest po natin sa kalagayan po natin sa harapan niya. Bagamat alam natin na ang Panginoon ay all-knowing, alam po niya yung kalagayan natin. Pero gusto lamang malaman o makita ng Diyos kung talaga bang honest tayo na sasabihin natin sa Kanya yung kalagayan natin sa Kanyang harapan. Di po ba ganun po kasi, maaring sasabihin natin sa ibang tao, sa mga nakakakita sa atin na okay ako kahit hindi ako yung pinagpaalam, kahit ako yung hindi. So, pwede natin sabihin So, ganun. okay ka lang. Opo. Hindi, sir, eto yun. Parang di ba? pwede nating Oo. sabihin Oo. ganon sa kanila, sa mga tao na nakapaligid sa atin. Pero pala, alam ng Diyos na hindi ka honest. Hindi ka totally naging honest sa harapan ng Diyos. So, kaya po pagdating sa bagay na nagre-reflect din po yan sa mga ginagawa mo, sa actions mo, nagre-reflect po yan dahil hindi ka nga naging honest. Sabihin mo sa mga taong nakapaligid sa'yo pero hindi ka honest sa Diyos. Bagamat alam ng Diyos yung totoong kalagayan mo, alam ng Diyos yung nasa puso mo. Yun nga po, kaya doon nagpapakita lang talaga kung gaano po natin nire-respeto ang Panginoon sa pamamagitan ng pagiging honest natin ng kalagayan at sa Kanyang harapan. At secondly po, yun nga po, yung pagiging honest po natin o pagiging marespeto po natin, hindi ito for just 1 minute, oras o segundo, ito po ay ginagawa, dapat po natin gawin sa biyaya ng Panginoon, maging habit po natin ito. Maging kaugalian po natin, lalong-lalo na sa atin na nagpiprepare na magkaroon ng family someday. Pangit naman po na honest na ngayon, na
parang nagpapakita tayo dahil gusto mo nang may magpaalam sa'yo, nagpapakita ka ng magandang kaugalian, ang sipag mo kasi nakikita ka niya. Pero Meron kung kang wala siya, pinoproject. tulog. Mga ganun, Ayun. sir. Kabisado. Hindi, ibig sabihin, Master. hindi ganun po yung pagiging honest Ninja po moves natin. yan. Hindi sa isang linggo lang, isang araw lang, maglilinis ako kasi dito siya magsi-CR. Mga ganun, sir. Kaya yun po yung mga bagay na natutunan ko o na muling nagpapaalala po sa akin sa topic po natin ito na honest and respect. At alam ko po na yung iba din po sa inyo, aminin po natin na tayo po, maraming beses na neglect po natin ito. Amen, Aminin po natin sa ating sarili. Ganun pa lang, maging honest tayo sa ating sarili. Yung kalagayan natin, ngayon ba maayos po tayo sa harapan ng Panginoon? So yun, sir, yun po yung mga bagay na Wow, iba talaga magpaliwanag. Iba. Yung mga master Ibang klase. natin. Oo, pambihira. Pag may comment dyan, Sai or Rona, basahin nyo lang mga comment. Sir, ang sabi po ni Ma'am Tina, respect is freely earned and given, not demanded. Wow. Deep, deep. Malalim yun. Respect is freely given, not demanded. Yun. Alam mo ba, ito din gusto ko yung sinabi ni Ara. Bagamat isang key takeaway ang hiningi natin, in-explain niya ng konti kasi kabisado niya. Yes. Yun, di ba? Sabi niya, when you respect a person, you will be honest to him or to her. And kung honest ka sa isang tao, rerespetuin mo siya. Yun. So, ibig sabihin, natalakay natin ito, that honesty and respect come together. Sapagkat, Partner, sir. partner sila. Sapagkat, kasama nila ang humility. Yes, sir. Yun. So, importante yun. That if we respect a person, maging honest ka sa kanya. Hindi ka magsisinungaling, wala kang itatago. On the other hand, ganun din, pag honest ka sa isang tao, you will respect him or you will respect her. Sir, dugtungan ko lang yung sabi mong binanggit mo yung humility, sir. Actually, nagre-respeto nga tayo sa tao, manifestation niya ng ating kapakumbabaan. Kaya wala kang pipiliin because you are humble enough to respect all people. At tulad niya sabi ng Bible sa Proverbs chapter 22 verse 4, by humility and the fear of the Lord are riches and honor and life. Kayong taong mapagpakumbaba, marespeto at totoo. Kaya meron siyang yung riches dyan, hindi lang yan yung financial, kung hindi magkaroon ka ng matutuong kaibigan din. Yung honor na irerespeto ka din ng tao dahil sa pagkatao mo. And yung buhay mo na sabihin na nating financially wala ka, pero abundant life ang ini-enjoy natin. Yun. Teka, maganda yung sinabi niya. Nirerespeto ka ng tao sa pagkatao mo. Wow, wow. Any comments on that sa ating mga taga-subaybay? Throw in your questions, throw in your comments, at pwede kayo magpadala rito ng mga sa chat box, babasahin natin. In the meantime, may komentaryo ating pastor coming to us live from, palagay ko, nasa Tarlac si Pastor. Amen. Good Kuya, evening, sir, good Pastor evening. Hill, sir. Yes, sir. Amen. Hello, sir. Mukhang nakamute si Pastor. Huya, sir, nakamute kayo. O, hindi pa tayo marinig natin, Pastor. Mamaya, balikan natin si Pastor Hill sa kanyang komentaryo. Okay? So, Sister Ara, ang sinabi mo, honesty ay dugtong sa respect. Respect ay related din sa honesty. Yun. Bano, Tony, tanungin mo ako. Yes, Anong sir. key takeaway ko? Huya, ano ba ang nag-i-strike? Ano ba yung key takeaway na nakuha po ninyo regarding sa ating po napag-usapan for the past 5 or 6 episodes? Yun. Ilalagay ko ito within the context of marriage. Yes, sir. Ang being honest at pagrespeto sa spouse, sa husband or sa wife, ay nagdudulot ng magandang samahan sa tahanan. Amen. Ang kabaliktaran naman, dishonesty and lack of respect sa tahanan ay nagsilbing ugat ng maraming away sa loob ng tahanan. Tama, sir. Totoo yan. Hindi lang away, paghihiwalay. Paghihiwalay. Yes, sir. Yun. Pero, let us not lose hope. Kaya tinuturo natin ito sa mga kabataan. Para bago sila pumasok sa buhay mag-asawa, alam nila na ang pagiging honest or dishonest
at pagbibigay ng respeto o hindi pagbibigay ng respeto ay siyang maging sanhi ng magandang samahan or magulong samahan sa mag-asawa. Amen. Totoo po yan. Kaya nga po, isa po sa napag-usapan po natin sa mga nakalipas po nating episode huya, ang nabanggit po natin dyan, honesty and respect are important attitude that we can have to have a successful marriage. If you want to have a successful marriage, isa po ito sa dalawa na kinakailangan nating i-prepare. Kaya nga po nasa programa po tayo ng The Preparation. Dahil yung mga young people po natin, ninanais natin na matulungan po sila na kung saan na ma-prepare po nila yung kanila po mga sarili, na sila po ay paghandaan nila yung kanila po mga sarili sa buhay pag-aasawa o buhay pagpapamilya. At ako po ay naniniwala na ang bawat young people po dito, gusto natin magkaroon ng successful marriage life. Siyempre naman. Kahit sino naman po sa atin no? Kaya ang pagpasok po sa pagbuhay pag-aasawa ay alam niyo po napakadami pong pinaghahandaan, no? At isa po diyan sa pinag-usapan po natin, we are preparing physically, we are preparing emotionally, we are preparing financially, but most of all, we are preparing spiritually. At Amen. pag tayo ay nagpe-prepare spiritually, siguradong kasama yung dalawang pinag-uusapan natin na topic na honesty and respect. No? Kaya napakahalaga po mga kapatid na bilang isang young people pa lang po, ngayon pa lang ma-apply na po natin na maging honest tayo sa lahat ng ating pong ginagawa. Because kung hindi po tayo honest, magkakaroon tayo ng problema sa trust. Hindi lamang po yan na magkakaroon tayo ng problema sa trust, magkakaroon din tayo ng problema sa communication. Kasi nawala na nga yung tiwala, di ba? At nawala na rin po yung nakita natin na yung isa pong tao is lack of respect or hindi siya nagsasabi ng totoo, siguradong kahit sino po dito mahirapan tayo makipag-usap Di ba? Kung alam natin sa sarili natin na meron tayong tinatago, napakahirap makipag-usap. No wonder there are some young people today, pag alam nyo po na merong tinatago, ang hirap makipag-usap, lalong-lalo na sa pastor natin. Mahirap makipag-usap sa mga leaders na mga young peoples po natin, di ba? Kaya napakaganda po, bilang isang young people pa lamang po, establish na natin na ngayon pa lamang maging honest na tayo sa lahat ng ating pong ginagawa. Are you honest enough to do your job? Are you honest enough to do your responsibilities? Na kahit walang nakatingin po sa atin, ginagawa o ginagampanan pa rin po ba natin yung trabaho po natin? Sa mga young people po natin, sa mga team focus, nag-aaral ba tayo ng gusto para maipakita natin sa mga magulang po natin na kahit pa paano na makabawi tayo? Sa pag-aaral pa lang yan. Sa mga young people po natin ngayon sa team prep, most of them ay working. Totoo ba talaga na honest din tayo sa ating pong trabaho? O gusto Amen. lang natin na sumasweldo lang tayo? Gusto, ang mga problema minsan gusto natin instant lahat. Gusto lang natin sumweldo pero ayaw nating mapagod. Yun. Ayaw natin na matambakan ng trabaho. Yun. Diba? Kaya minsan dahil sa ayaw na yan, nagiging nagiging dishonest na rin tayo sa Magsisick trabaho. leave, sir. Magsisick leave. Kunwari, magsisick leave. Pero Diba? wala naman. Kunwari, Ayan naman sinasabi, tapos na yung trabaho, Yun. pero hindi pa pala. Alam niyo po, sa mga ganyang pagkakataon na simpleng mga pagsisinungaling lang, ay sinasabi ko po sa inyo mga kapatid, lalong-lalo sa team prep. Lahat pong yaan na sinasabi natin na white lies, kuno, alam niyo po, lahat ng yan makakasanayan mo. At once na nakasanayan niyo po yan, madadala po natin yan sa pagsasama. Kaya, ngayon pa lamang po, napakaganda na magkaroon tayo ng self-validation. No? Na totoo nga ba tayo sa lahat ng ating pong ginagawa. Hindi lang po sa trabaho, huya. Kasi some of our young people today, sa grupo natin ng team prep, hindi lang po nagtatrabaho sa labas, kundi nagtatrabaho rin sa Panginoon. At isa rin po sa napakahalaga na bilang isang young people na maging honest tayo sa tinatrabaho natin sa ministry. Ulitin ko lamang po, yung tinatrabaho natin sa ministry. Amen. Are we honest nga ba talaga? No? Amen. Na tayo po ay nakakapagtrabaho ng totoo o tama para po sa gawain po ng Panginoon, o tayo lang po ay minsan nagsasabi o nagre-report, ako. Sa WARF. Nako. Bible student. Lalo na sa Bible study, sa Bible student, di ba? Yes. Pambira, para lang masabi na meron akong Souls won. Souls won. Visitor. Kahit hindi lumabas yan. Di ba? At least meron, hindi. Babawiin ko na lang yan next week. Yun. Hindi
yun nga yung para sa week na yun eh. Di ba? Well, anyway, bago tayo lumayo pa po dyan, napakahalaga po dyan sa lahat, anuman ang ginagawa po natin sa ating pong buhay, especially if you are young people today, dapat maging tapat tayo sa lahat ng mga responsibilities na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Yun. Yes, sir. Brother Tony, may mga babasahin komentaryo, katanungan o mga palaisipan si Sister Ara mula Palaisipan, sa ha? ating mga taga-subaybay. ano naman to, mga comments, mga comments. kailangan. Okay po, sabi po ni Sir Leo Tropicale Les Hoplo, pag talagang mahal ang isa't isa, yan, magiging honest, yan yung kalooban ng Diyos, anak. Check. And sabi po ni Ma'am Jessa Tinoy, pagiging matapat sa isa't isa at may respeto sa isa't isa ay ang nagpapatibay ng samahan. Amen. Lalo na sa pagtitiwala. And si Ma'am Tina, Christy Trinidad, respect means hindi siya kiss and tell in any relationship. Hindi dapat natutuwa na ikwento sa iba yung weaknesses ng kanyang spouse or boyfriend or girlfriend. He or she should protect his or her reputation lalo kung gusto niya siyang pakasalan. Yun. Si Susay. Yan, sir. Okay na, sir. Wala. Nag-aabang din ako, sir. Eh. Sabi ni Sir Henrico, sir, honesty is the best policy. Ay, Tama nga naman. Tama Parang nga naman. madalas ko itong nakikita sa mga Yun, nakapusa. Yun. Yun. Pero, well, anyway po mga kapatid, no, alam niyo po, sa mga nagkakaroon po ng issue regarding po bilang maging honest tayo o marespeto tayo, alam niyo po mga kapatid, bilang isang anak ng Diyos, dapat hindi na po sa atin maging issue po yan. No, alam niyo po, sabi po dito ng Bible sa Ephesians chapter 5 verse number 9. Sabi po ng Bible, for the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth. No? Ibig sabihin pala ang pagiging honest ng isa pong tao, lalong-lalo na bilang isang Kristiyano o anak ng Diyos, sabihin natin na ligtas, automatic na dapat meron po tayo niyan kasi yun nga po ay fruit of the Spirit. Kung tayo po ay nagkakaroon ng problema to tell the truth, there is something wrong. No? Kaya napakaganda po na balikan po natin. Are we truly saved, mga kapatid? No? Kaya napakaganda po dito, mga kapatid, na nakikita po natin, pag anak po tayo ng Diyos, wala pong issue po sa atin sa pagsasabi po ng katotohanan eh. Wala pong issue po dapat po dyan. No? Dahil yan po ay bunga ng banal na Espiritu. At kung tayo rin lang naman po ay ligtas, kung meron po tayong problema regarding po dyan, baka hindi tayo nagsasubmit sa Holy Spirit, no? Kaya napakaganda po dito mga kapatid na ito po ay dapat po na ating pong pagbulay-bulayan. Pag tayo po ay anak ng Diyos, dapat automatically na ma-apply po natin po yan. Yun. Ngayon, subukan natin yung ating pastor kung may connection na ba tayo kay Pastor Hill. Huya, sir. Yun. Meron na. Good evening, sir. Amen. Connect na tayo. Sir, any comments? Pakinggan po natin yung mga comments sa ating pastor. At ako ay nakikinig sa inyo at nagagandahan ako sa naririnig ko sa inyo. Yes, sir. Natutuwa rin si Sai, sir, at nagagandahan daw kayo sa kanya, sir. Sabi niyo, maganda. Kasama daw si Sai actually, doon. siya yung tinutukoy ko na maganda talaga. Siya yun. Yun, Sai. Pastor, Special salamat ka dun, po. Sai. Special para sa'yo. Pastor, ano pong gusto niyo, Pastor? Alam mo naman Ice cream. yung kape. At Yan. Hawaiian pizza. yung, yung mga ganun ba? Yun. Sige lang, at pwede rin ipadala. Malapit lang naman yan dito sa amin eh. Yung Napasubo. Rosales, Cavite. Ano lang yun? Malapit lang yun dito. Nanonood naman. Pastor, nasa Tarlac po kayo, di ba, Pastor? Tarlac. Oo, tama. Ramos. Malapit lang yung Cavite sa amin eh. Rosales, Cavite. Uy, Pastor. Okay, sir, Huya, ingat na, sir. Ingat. Ingat kayo dyan sa lak. Sige mo, katabi ako. Mag-tune in lang ako. Mag-tune in lang ako. Roger, sir. At may naghihintay sa iyo rito, Huya, oh. Ay, Nasa likuran ko. pambira. ATV? Polaris yan, ah.
mukhang inihintay ka. Sabi mo sa kanya, nire-respeto ko siya. Yun, nire-respeto ko yung ATV na yan, yung Polaris na yan. But Brother Tony, going back sa ating pinag-uusapan, nagbigay si Sai, si Rona, si Ara. Nakapagbigay ko. Sabi ko kanina, it is a source of conflict or more love within the family. Sabi ni Ara, konektado ang honesty and respect. Sabi naman ni Rona, love covers all. Tama? Kung may pagkukulang sa honesty o sa respect, ay matatakluban ng pagmamahal o pag-ibig. At sabi mo naman sa ay patungkol sa Yun, sir, sa kanya yun, sir, kasi love. Oh, yeah. love covers all. Yes. Ang sinabi mo ay patungkol sa Yung respect, sir, pag-respect natin sa to manifestation. it reflects on you, not on the person na tinitingnan mo, binibigyan mo ng respeto. Brother Tony, ano naman ang pinakamalaking lesson learned mo sa iba't ibang episode natin, sa past 6 episodes on honesty and respect? Amen. So actually sir, hindi na ako lalayo. Kukunin ko po yung sinabi po ng ating pong pastor. Sabi po ng ating pong pastor, honesty is basis of respect. Ulitin po natin, honesty is basis of respect. No? So kaya nagkakaroon tayo ng problema para tayo po ay respetuhin yung isa pong tao, isa pong persona, yun pala ay naglalak po tayo ng pagiging honest po natin. No? Kaya po dito mga kapatid, no, napakaganda po na ma-emphasize po natin sa pag-aaral po natin na ito na anuman na ating pong ginagawa bilang isang kabataan, bilang isang young people, or bilang isang may asawa, bilang isang may pamilya, napakahalaga na tayo po ay magkaroon po ng makikita natin sa ating pong sarili na maging habit po natin yung pagsasabi po ng katotohanan. Kasi kahit na ano po yung mangyari po sa atin, na may mga tao man, no, na hindi man nagsasabi ng totoo po sa atin, may mga bumabato man sa atin, alam niyo po kung mataas po yung respeto po natin sa kanila at maayos din po yung respeto natin sa ating pong sarili, hindi tayo hindi tayo magsasabi ng masama pong bagay sa kahit sino po yan kahit sino man po yung mga tao. So for example, sa pagsasama po, no, 'di ba? Alam niyo po mga kapatid, pag honest po tayo, sigurado na automatic na maipapakita natin yung respect sa ating pong asawa. No? Isa po sa sinabi po ng ating pong pastor, kaya nagkakaroon po ng problema sa loob po ng pagsasama ng isa pong mag-asawa, for example, pag meron pong samaan ng loob, tinatago. No? Na alam niyo, pag tinanong po ninyo, parang iba yata yung mood mo ngayon, parang hindi ka yata masyadong makangiti. Meron pang problema sa'yo. Tapos ngayon sasagot yung babae. Ano daw, Pag sumagot ng, wala naman. Yan. Diba? Magbigay ka nga sample na, kunwari, galit ka, Ma'am Sai. Oh. Yung parang, sabi mo, wala, no? Wala, huwag mo akong pansinin. Yung, di ba, mga ganyan, di ba? Kayang-kaya. Di ba? So, sa totoo lang, di ba? Pero sa loob po ni Ma'am Sai, for example, pambira meron palang kinikimkim na sama ng Dadabog, loob. sir. Nagdadabog. Di ba? Kaya may mga pagkakataon po sa loob po ng ating pong tahanan na nakakasanayan natin yung ganyan. Hindi na re-resolbahan yung mga problema pong yan kasi meron tayong itinatago na dapat naman maging honest tayo para masolusyon na yung problema pero itinatago natin. Ito po nagiging problema. Ito po nagiging problema pag tinatanong po natin, wala naman palang problema, di ba? Di ba? Yun naman pala, wala daw problema. Tapos minsan, pag tatanungin mo, baka ito yung problema mo, baka pagod ka lang. Sasabihin yung ng babae, nagja-judge ka naman. Di ba? Yun. O baka meron ka lang sa Sinasabi niya ngayon. una na walang problema. Walang problema. Pero yung pagkasabi niya pa lang, alam mong meron. Yes, sir. Tapos pag siya mo, hindi, meron. Nusugan mo na ako Yun. Yun. Saan ka lalagay ng ganun ba dito ni? Mahirap yan. Wala ka paglalagyan nun. Sumagot ka, mali ka. Hindi ka sumagot, mas Mali ka rin. mali mo. Yun. Kaya importante ang sinabi mo. Let's always be honest. Yes, sir. Kasi pag hindi, pag may hinanakit ka, at pag tinanong ko, anong problema? Wala. Yun. Pag sabi mo pa lang, meron na. Sanay na sanay mo yan. Ha? Hindi, nakikita ko may problema. Bakit? Hinusugan mo ba ako? Alam mo na sa looban ko, bla 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 bla. Tapos nakasapan, All-knowing ka ba? Napasama ka pa. Napasama ka pa tuloy. Because somebody was not honest enough. Yes, sir. Yun. Kuya, sir. Tama. Sir, may babasahin po akong comment. Sabi po ni Sir Nino Dugan, honesty, it involves sharing your thoughts,
feelings, and experiences without deceit or manipulation. Yun, tama. Ano yung without deceit or Manipulation. manipulation? Ibig sabihin, kung ano nasa loobin mo, sabihin mo. Yun. Huwag mong haluan ng Panlilin lang. panliling lang na ang pagsama ng panliling na nakukuha sa tono yan eh. 'Di ba? Example, yung simpleng oo, 'di ba? Sama ka ba? Oo. Yan, di ba? Kasama ka ba? Oo! Di ba? Oh, yun. Iba yung Tono lang yun. Parehas ang sagot, di ba? Tono pa lang, no? Oo, tono lang yun. Alam mo, Parang ang sagot mo, Right, Tony, Brother Roy. Sabi ni Rona na panlilin lang. Sir, basahin ko lang sabi ni Ma'am Grace. Hello, Brad. Coming from experiences, si Huya. Wala naman. Bakit sa akin na lang parati Ano ba? nakapuntira? Huya, sir! Owan, sir. Yeah. Any comments? Yeah, alam mo, napakaganda nitong usapin na ito. Kasi akalain nyo, para lamang makuha ng mga taong nakikinig at mga kapatiran natin nakikinig ngayon, akalain nyo ini-illustrate nyo pa, dinadramatize nyo pa yung totoong buhay. Abay, bagay na ba? Mahirap kaya maging aktor, ha? Pero kita nyo naman mga kapatid, kayang-kaya ni Brother Roy. Kaya rin ni Cyril. So, Yes, sir. Alam na natin pagka si Cyril ay hindi nagbago at pinagpatuloy niya yung ganon. So alam na mapapangasawa ni Cyril ang isa-suffer niya. Yun lang. Yun. So yung sinasabi ni Rona kanina, ay yung sinabi nung nag-comment sa atin kanina, na kung ano nasa loob mo, sabihin mo lang totoo. That's honesty. Na walang halong panliling lang or sabi nga ni Rona, manipulation. Na ang manipulation o malice, maaring parehas ang sagot mo sa ato. Si Grace nga, grabe si Grace, ano? Mabilis mag-decipher eh. Same answer. Yung tono lang nag-iba. Minsan, same answer, walang parehas ang tono, but yung action ng mukha, Yung mukha. yun, will speak louder. Mas malakas ang sinasabi ng mukha mo o na action mo kaysa bibig mo. Abay, Amen. mahirap Yung- yan, Brother Tony. Mga kapatid, Mahirap kayo yan. po ay nakakapakinig po ng ng talagang ito based on experience. Kaya, supposed to be, ito huling gabi ng episode natin, di ba? On honesty and respect. The best ng binigay, sir. Binigay Brother ni Roy. Alan. So, Brother Tony, Brother dalawang- Tony. Yes, sir. Alam mo, kayo dyan, host, no? Alam mo, pang ilang henerasyon na kayo, di ba? Pero akalain nyo, alam mo, ikaw, Brother Tony, pinakabata dyan. Yes, sir. Pero akalain mo, hanggang ngayon, alam mo pa rin yung kwento na yan. So, ang ibig sabihin, merong henerasyon talaga na hindi nagbabago. So, namamana-mana pa rin natin hanggang ngayon yung ganyang klase. Yes, sir. Ngayon, kailan at kanino magsisimula ang ganyang klaseng usapin na magiging honest ka na talaga na pag may sama ng loob, maupo, isettle para wag nang maipasa ito sa susunod na henerasyon. Amen. Yun. Sir, Di ba? sabihin, So akalain nyo ngayon, pinakambata ka dyan, Brother Tony, na may asawa, pero makikita mo, alam mo pa ang kwento. Sana ignorante ka na niyan lolo ng lolo at lolo ng lola mo, talagang nanggaling na yan doon istorya pa yan ng bago mag-World War II. Pero hanggang ngayon, ay issue pa rin. Kaya nga pinakamaganda nito, tayo mga Kristiyano, particularly sa ating simbahan, hindi na dapat matagpuan ito sa pamilya natin. So kaya yung mga young people ngayon, dapat gumawa ng decision na kung ako'y may sama ng loob, gagawin ko ang sinasabi ng Biblia na kakausapin ko yung kinasasamaan ko ng loob. Kasi maaaring nagkaiba lang siya ng kilos, maaaring hindi niya unaware siya, or hindi niya nalalaman na siya nakaka-offend na. So yung ganun ba? Kaysa magparinigan, magpakiramdaman, pag nagkakasalubungan, simangot, maglalak sa CR, hindi magpapapasok sa CR, yung mga ganun ba?
Mga ugali na yan nung araw pa, panahon pa yan, bago dumating si yung kapitan ng Hapon. Oh. Bakit hindi natin lutasin na yan? Di ba? So hanggang ngayon, kaya nga pinag-uusapan, magpasalamat tayo na ito'y usapin dito sa Team Prep. Kaya yung mga bago mag-asawa, gumawa na kayo ng commitment. Hindi na makikita ito sa akin. Yun. Ibig sabihin, Yun ang pinakamaganda. sinasabi ni Hindi na Pastor, ito makikita sa akin. Kung magkaanak man kami, ayoko na ang aking mga anak ay makakita na ng ganito. Di putol na yung sumpa. Tapos Yun. na. Yun. Kaya importante, sir, yung mga kabataan, bago mag-asawa, ay maturuan natin, Brother Tony. Pero ang Yeah. masasabi ko, Makinig talaga. Huwag silang matakot na masaraduhan sa ng CR. Matakot ka pag masaraduhan ka ng bahay. Hindi ka makapasok. Yun. So, for tonight, Brother Tony, this is designed to be the culminating show for the series of, for the past 6 Friday evenings, na pinag-usapan natin ang honesty and respect. At nagbigay tayo ng 5 important lessons learned na pwedeng bitbitin ng ating mga takasubaybay. Tama, That would tama. summarize yung 6 episodes, sir, on honesty and respect. Ang bawat Yeah. isa sa amin ay nagbigay ng isang mahalagang takeaway. Key takeaway, isang lesson learned na if they are to summarize yung 6 na episode, ito ang pwede nilang alalahanin. Yeah. In other words, ito ang pinakamagandang kumalembang lagi sa tainga nila. There is no respect without honesty. Amen. 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 Yun ang bottom line, sir. Ganun ang pinakamaganda dyan. So, dapat magkaroon ng honesty para magkaroon, mangibabaw yung respect. Yes, sir. Yun ang pinaka-bottom line palagi ko, Tony, sa 6 episodes natin. At sa mga kabataan natin, na this show is telling you na bago kayo pumasok sa buhay mag-asawa, honesty and respect must be practiced bilang kabataan. Bilang young man, bilang young lady. Dalaga ka pa iha, binata ka pa iho, practice already honesty and respect. Amen. Huwag na natin pagpabukas. Kasi sinasabi ng ibang young people, sir, wala pa naman akong asawa eh. Baka hindi pa applicable yan sa akin. Sana sa mga ganyan pong mga kaisipan dapat hindi na dapat ganun. Hindi dapat ganun Hindi sa na kabataan. dapat, oo. Sabi nga ni Pastor Balito sa mga mag-asawa, Pastor, ako, mga ibang senior staff ng church, ikaw ang pinakabata. And yet, the issues we face then, na hinarap ng mga lolo at lola ni Pastor na sinabi niya, ay naaabutan mo pa rin. So yan. Ibig sabihin, nagpapatuloy ang ganong problema on honesty and respect. Because So ang bad. kabataan, hindi natuturuan yan. Yes, sir. Yun. That's right. Kaya nasa advantageous situation yung mga young people natin, Huya eh. Kasi napag-uusapan yung ganito pong usapin, no, na dapat ito yung mga bagay na akala nila hindi mahalaga, 'di ba? Pero ito pala ay mahalaga para ito po ay mas kung nais nilang makapag-prepare at mas magkaroon sila ng magandang pagsasama sa pag-aasawa, at least na napag-aaralan po nila dito mula po sa salita po ng Diyos. Yeah, simpleng usapin, pero importante, parang generational curse na ito no? Na parang hindi na matabas-tabas. Ngayon, meron lang akong napapansin, observation dito para makakatulong para matabas na ito. Ganito yan. Pagka ang tao, at sino mang sinabihan mo ng totoo at hindi pa rin naniwala, huwag mo nang i-insist yung sasabihin mong tama. Amen. Good, Amen, good, sir. good. Amen. Kasi sa i-insist mong gano'n, nagmumukhang sinungaling ka eh. Ngayon, Check. ang isipin ng tao sinungaling. Kasi nga, ang dami nang gumagawa ng gano'n. So ngayon, stop insisting na ako ang tama, ako yung ganito, ganyan. Alright, ipakita mo na lamang. So later on, makikita nila yan na tama ang ginagawa mo.
Wow. Yan ang pangputol ng sumpa. Yan, Yung pagputol ng pag-aaway sumpa. na- Tama ka dahil dyan, Bo. walang honesty Tama. at respect sa tahanan. Yeah. Kung sinasabi niyang ganun, edi paniwalaan mo. Sige, sabi mo yon. Yeah, Insist actually, na yun ang malita. sinasabi ko, di ba? Ano man sabihin niya, paniwalaan mo. Kasi kung hindi man yan totoo, siya pa rin ang lugi. Amen. Tama po. Amen, sir. Amen. Di ba? Ngayon, pagka totoo man yung sinasabi mo, stop insisting. So, tama na yun. Tama na sinabi, etong ano ko dyan, ito ang totoo dyan. Ngayon, kasi kung ako yung nagsasabing totoo at hindi pa rin paniniwalaan, sino ang paniniwalaan mo? Tama. Yun. Kung ako na nga itong nagsasabi ng totoo, ako na yung subject dito at ako nagsasabi ng totoo. Ngayon, ayaw mo pa rin paniwalaan. Sino ngayon ang paniniwalaan mo? Yung Marites o si Marisol? Oh. Si Mariposa o si Maricon. Yung, Yun. yun. Kaya ang pinakamaganda dyan, para maputol yan, alright. Tama na yung magsabi ka ng, alright, that's it. Ngayon, later on naman, talaga namang, ang katotohanan naman talaga ang nagpiprevail. Alam Amen, naman sir. natin yan. Amen. Okay. Sir, maraming salamat sa mga binigay niyong insights on the Yeah, last yeah. show covering the topic honesty and respect. Brother Tony. Amen. So, yun nga po, no, naway tayo po ay muling napaalalahanan ng ating pong pastor at magpasalamat po tayo, no, sa kabila po na malayo po yung ating pong pastor, meron pong inaasikaso, meron pa rin po siyang pagkakataon para makapag-join po sa ating pong programa. Kaya sa mga young people po, especially sa Team Prep, naway nakikita po natin yung puso ng pastor natin para tulungan po yung bawat isa po sa inyo. No? Kaya once again, Pastor Hill, marami pong salamat. Ingat po kayo mamaya sa inyo pong pag-uwi. Amen. At saka yung mga kaya nga meron tayong team prep na nagsusubaybay, masusugid natin taga-subaybay. Talaga namang nasa hustong gulang naman na sila at kinakailangan na mag-settle. Tanggapin nyo na ang mga dapat isettle. Tanggapin yung mga dapat isettle. Pastor, ano daw po, sabi po ng may bumubulong po dito, Pastor eh. Ano po yung mga dapat pong tanggapin? Sir Tony, Pastor, sabi po ni Sir George, Amen, thank you po, Pastor. Bakit naman ganun yung mga ninyo? Sir George, Yan ang sinasabi kong dapat tanggapin. Tanggapin nyo na si George. Yun. Kung ano man yun. Yung pala yun. Amen. Maraming salamat, Pastor Hill, sir. Once again, ay ingat po kayo mamaya sa inyo pong pag-uwi. Marami kami rito nakikinig. May maraming mga preparation. Sige nga po, team Pastor. prep dito. Yon. Hello po, magandang gabi po sa inyo po lahat dyan. Amen. Great to see you all. Okay, magandang gabi sa lahat ng mga nandyan sa Ramos, Tarlac. Good evening to all of you dyan, mga kasama ng ating pastor, Good evening daw. Kuya. Good evening. Magandang gabi sa lahat dyan. Good evening to all of you. At ngayon naman, Brother Tony, ay dadako tayo sa Shout out! sa ating mga taga-subaybay for tonight. Shout out to the following: Anthony Gaa, Leo Tropicales Shuplo, Dayan Valencia Dang, shout out to you. Joseph Dimapilis, Mariani Daguman, Ninyo Dugan, and Dens Kabariban. Likewise, for tonight, we have a total of 90 outlets na nagsubaybay sa atin. Shout out also to you, Pastor Jude Rico, Ian Juarez, and Pastor Bernard Biadang in Baguio City. hello po. Amen, amen. Sir Ponching, naka-ready na ba yung mga pictures ng mga team prep? Alright, sige po. So, habang piniprepare po yan. Well, unang-una po nagpapasalamat po tayo dahil sa ating pong natapos na topic regarding po sa honesty and respect. Huya, parang kailan lang nag-usap-usap tayo last January. Naalala niyo po, Huya, pinag-usapan natin kung sino ang makakapag-screenshot ng unang topic natin na maipapakita nila sa buwan ng Disyembre. Kuya, meron kang promise, Meron kang. May special prize tayo, may Brother special Tony. prize. Wow. And tonight is the last Friday Wow. of the month of November. Wow. Next Friday, Huya, December na. December 1 na, next Friday. Amen, Yun. amen. So next Friday natin, hahanapin ang screenshot Yun. ng unang palabas natin Yes, sir. for the year 2023. Yes, sir. Yun. Amen. Wow. Amen. Kung Kaya po, sinong first five
First five. First 5 na Pakita lang nila ho yan, nanonood sila nun. Yun, oo. Ang bihira. May pinasa na ako ngayon. May pinasa na ako. Number 1 na si Pastor. Apat na lang. Apat na lang. Amen, amen, amen. Alright, so napakabilis po ng panahon, no? Kaya mga kapatid, bagamat mabilis po yung panahon at patapos na po tayong taon, muli po namin kayong hinahamon na tapusin po natin yung taon na ito na maayos yung ating pong puso at tayo po ay faithful sa ating pong Panginoon. Amen? Alright, so bago tayo magpaalam, baka may mga nais po kayong batiin, Ma'am Ara. Ayun, muli maraming salamat po. Of course, sa ating mahal na pastor na muli pinaalalahanan po tayo at yung, eto nga po na sinabi niya na kung tayo, or wag na nating i-insist kung meron nagsabi sa atin na yung bagay na sinabi niya, wag na nating i-insist yung sarili natin na mag-reason out pa, kundi patunayan na lamang po Ganda natin yun. through our actions. Amen. And with that po, ang Panginoon nakakaalam ng kalagayan natin at ang Panginoon din ang mag-redeem kung ano man yung naging kalagayan mo. Maaaring negative sa mga tao pero positive sa Panginoon. So maraming salamat po, Pastor Hill. Iba. At the same Amen, time, amen. at the same time po, yung pagiging honest po natin, syempre, matutulungan nga po talaga tayo sa kung anong kalagayan natin. Kumbaga, kaya nga po tayo nagpapa-check up dahil kailangan natin ng tamang gamot. Ganon din po tayo, kung honest tayo, kailangan natin ng tamang gamot para masolusyonan. Wow! Pambihira. Pambihira, Wow. matindi talaga. Tumitindi na rin yung talaga si prescription Ara. sa'yo. Ayan po. Yan po. Kaya maraming salamat po sa topic na ito na ako po Hoy. mismo, Hoy. personally po, na revive. Ayun. Salamat po, Pastor. Pwede na talaga. Wala masabi si Pastor. Pwede na. Urago na. May sasabihin dito si Urag Saidin, na. sir. Si Saidin, may sasabihin sa inyo. Pastor, yung kasakatabi ko. Grabe. Pwede na rin po ba? Grabe na talaga si Ara, maurag na talaga. Ako na sana ang kaurag-urag. Talaga yan. Opo, iyo po. Amen. Maraming salamat kay Ma'am Ara. Amen. Ma'am Rona. So, yun sir, wala talaga akong masabi sa ating master. Kaya, napakaganda na maging reminder sa mga kabataan natin dahil sa inyong mga kabataang naghahanda ngayon, kung hindi kayo honest, madadala nyo po yan sa pagpasok nyo sa pagpapamilya. Amen, At amen. maganda na yung respect nyo at honesty ngayon, manifestation ng inyong respeto sa Panginoon. Dahil kapag yan naman ang naipasa nyo sa inyong mapapangasawa, alam nyo na anong klaseng pamilya meron kayo. And Amen. shout out po sir sa mga Ascom boys and Ascom girls and sa lahat po ng mga viewers ngayon. And Pastor Hill at sa lahat po dyan, magandang gabi po. Maraming salamat, Ma'am Rona. Ma'am Sai. Ayan, maraming salamat po, Pastor Hill at Sir Roy, Sir Tony sa ating topic. At hinahamon ko ang lahat ng Hamon na. team preparation. Sabi nga ni Pastor, putulin na natin ang sumpa. Yun. Pambihira. Maganda. Kala ko talaga may hinahamon kang personal eh. Ay, wala po. Ayan, putulin na natin ang sumpa. Sabi nga ni Pastor, there is no respect without honesty. So ngayon pa lang, aralin na natin sa magulang natin, maging honest tayo sa mga nakakasalamuha natin, lalong-lalo na sa Panginoon. Kaya maraming salamat po sa lahat po ng Team Patient. Hello po at sa Southeast Family. Hello, Mother. Nanonood si Mother. Ay, Pastor, ulit po. Amen. Kuya, sir. Yun, shout out sa mga kasamahan ko sa Philippine Navy, Philippine Fleet, Janelle Mendoza, Lenlen, shout out to you, Lenlen. Kim Chiamore, shout out to you, Bojo Bautista, and Tony Claro. And sa lahat ng kasama ni Pastor sa Tarlac. Sir Al. Brother Al and Sister Grace, shout out to you. Nasa labas lamang sila. And of course, yan, mga kasama ni Pastor, dyan, mga nagkakape. Shout out to all of you. Sana all may kape, kagaya ng ginagawa nyo dyan sa malamig na kape. Join And of kami sa course, susunod. special shout out kay Sister Christy. Shout out to the max. Amen, amen, amen. Alright. So, pakita po natin saglit yung pictures po ng Team Prep. Maraming salamat po sa mga nakapag-send po ng pictures from Team Fearless, sa panguna po yan ni Sir Emil. And of course, from Team Patient, sa panguna po yan ni Sir Geniel, na kararating lang po at kasama po natin ngayon pong gabi. Kakarating lang. Alright, meron pa po ba?
Maraming salamat sa Team Steadfast, sa pangunguna ko po. Amen! And of course, sa Team Purposeful, sa pangunguna po yan ni Sir Ponching Owera. Amen. Alright, maraming po salamat sa Team Prep sa patuloy pong pagsubaybay. Pastor Hill, sir, bago po kayo magpaalam, may mga nais pa po kayong sabihin, sir. Ito na lamang, huwag kakalimutan, honesty breeds respect. Amen. Honesty breeds respect. Amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor Hill. And of course, sa lahat po ng sumubaybay po sa atin ngayon pong gabi, see you this coming Friday sa ating pong programang The Preparation. Good night and God bless us all. Ingat po, Pastor Hill, sir. Thank you po. Amen. Bye po, Pastor Hill. Amen. Bye-bye po. Bye po. Good night po. Bye. Sweet as fellowship, as we share each other's lives. Oh, there's nothing as sweet as fellowship, as we share each other's lives. When we give our hearts to each other, you can feel His love inside. When we give our hearts to each other, you can feel His love inside. For there's nothing as sweet as fellowship, as we share each other's hearts. For there's nothing as sweet as fellowship, as we share each other's heart. Fellowshipping with the family. Fellowshipping with one another as we walk in the light. Fellowshipping with one another as we walk in the light. For there's nothing as sweet as fellowship, as we share each other's lives. For there's nothing as sweet as fellowship, as we share each other's